Kabanata 621. Halos 30 mga helikopter ang pumapalibot sa inabandonang bahay. Si Tommy ay pantay na nakatulala tulad ni Harry, at agad niyang tinakpan ang kanyang bibig ng kanyang dalawang kamay sa sandaling nakita niya ang mga helikopter. Mahal kong Panginoon, kahit na si Tommy ay lumaki sa lungsod, kahit na hindi niya personal na nasaksihan ang napakagandang tanawin na tulad nito, ikaw, bumalik ka sa iyong salita. Sigaw ni Harry, takot na takot. Di asterisk man ito, ang kanyang plano upang makatakas matapos matanggap ang pera ay nasa malayo. Tulad ng sinabi niya na, maraming mga tanod ang gumagamit na ng mga ladder ng lubad upang bumaba sa mga helikopter. Hindi sa anumang oras, si Harry ay ganap na napapaligiran. Ikaw talaga, Harry, at narito naisip ko na hindi ka maglalakas loob na bumalik pagkatapos ng pagkawalan ng mahabang panahon. Kailangan kong sabihin, hindi ko aasahan na pupunta ka sa mababang ito. Inayos mo pa si G. Crawford, hindi ka ba kinilabutan sa lahat na malalaman ni Miss Crawford tungkol dito? Tanong ni Zack na may nginis habang naglalakad palapit kay Harry. Sumunod, sa likuran nila Drake at Tyson. Halata namang magkakakilala sina Zack at Harry. Alam mismo ni Harry na mayroong zero na pagkakataon na makatakas siya sa sitwasyon sa sandaling nakikita niya sina Drake, Tyson, at Zack na magkasama. Alam niyang huli na para sa kanya upang subukang ipaliwanag ang kanyang sarili. Kung ipinagbigay alam ni Zack kay Jessica tungkol sa bagay na ito, tiyak na hindi niya ito papayagang ganoon kadali. Sa katunayan, si Harry ay hindi nagkaproblema sa pag-iisip ng isang senaryo kung saan siya ay namatay na may maraming nawawalang mga bahagi ng katawan. Sa kanya, naramdaman niya na ang tanging posibleng paraan upang maiwasan ang kalalabasan na iyon ay upang payagan ang kanyang sarili na mahuli ng walang anumang paglaban. Hey, ginagawa ko lang ang lahat ng ito upang makaligtas matapos akong palayasin ang panganay na binibini. Anuman, habang bahagi ako ng detalyadong plano upang maitaguyod si G. Crawford, sinisiguro ko sa iyo, G. Lyle, na binigyan ko siya ng maraming awa. Para malaman mo, hindi lang ako inutusan ni G. Long na i-set up siya, ngunit sinabi niya rin sa akin na kumatok sa kanya ng walang malay upang mapalala ko pa ang sitwasyon niya. Gayunpaman, pinabilang ko kaagad ang mungkahi na iyon. Tulad ng nakikita mong malinaw ngayon, gumawa din ako ng pagkusa upang ibigay kay G. Crawford ang katibayan na kinakailangan upang mapatunayan ang kanyang kawalang kasalanan. Nagmamadaling ipinaliwanag ni Harry, isang ngiti sa labi. Gayun din, G. Lyle, hindi ba tayo ay magkakapatid na nagtatrabaho para sa pinakamatandang dalaga? Natatandaan kong naisave kita minsan sa nakaraan. Hindi mo ba ako mailigtas sa oras na ito? Kaso, akala mo hindi ako nagbago, bata pa lang ako noon. Lahat ako, lumaki ngayon, panipi. Oh, kaya naaalala mo pa rin ang oras na ikaw ay nasa ilalim pa rin niya. Ipinalagay ko na nakalimutan mo na ang lahat tungkol sa mga araw na iyon. Anuman, tungkol sa kung paano kami makitungo sa iyo, si G. Crawford ang may pangwakas na sasabihin sa bagay na ito. Panipi, sa sandaling iyon, si Zack at ang iba pa ay nakatayo sa tabi ni Gerald. Nagtatrabaho si Harry dati para sa aking kapatid. Nagtatakang tanong ni Gerald. Hindi ka takataka na takot siya sa kanya. Tama iyan, G. Crawford, si Michael, Harry, at ako ay nagtrabaho sa ilalim niya ng ang panganay na dalaga ay nasa Mayberry City pa rin. Noon, si Harry ay nasa maagang 20s pa rin. Sakuna nang mabuntis niya ang isa sa aming mga babaeng empleyado habang siya ay lasing. Galit na galit ang panganay na binibini na agad niyang sinabi sa kanya na mawala sa oras na malaman niya ito. Sagot ni Zack habang patuloy sa pagtingin kay Harry, isang malamig na ngiti sa labi. Kaya't iyon ang buong kwento. Kaya, dahil naibigay na niya sa akin ang ebidensya, hindi ko nahahabol ang bagay na ito o hahawak pa kahit ano laban sa kanya. Panipi, upang maging ganap na matapat, talagang nais ni Gerald na hanapin ang taong nagtakda sa kanya upang mabigyan lamang sila ng isang mahigpit na sampal sa kanilang mukha. Ngayon na si Harry ay nakatitig habang nakangiti sa kanya ng
personal, gayunpaman, ayaw lang ni Gerald na ipagpatuloy ang pakikipag-usap sa isang walang kahihiyang lalaki na, manalo ka, ang swerte mo ngayon, mag-iwan ng pera at mawala, na, maligtas ang iyong buhay sa oras na ito. Panipi, bagaman nagalit si Zack, sabay-sabay siyang gamaan ng bahagya. Kung sabagay, kapwa sila nagtatrabaho dati at hindi rin nagkamali. Si Harry, talagang nailigtas niya ang buhay ni Zack dati. Ang totoo ay lihim na natakot si Zack na malupit na utusan siya ni Gerald na patayin si Harry doon at pagkatapos, hindi ako aalis. Sagot ni Harry, ano pa ba ang gusto mo? Ginoo, Crawford, tulad ng nakikita mong malinaw, wala akong ibang pupuntahan ngayon. Mangyaring payagan akong magtrabaho sa tabi mo. Ipinapangako kung hindi na ako magkakamali sa hinaharap. Nakikiusap ako sa iyo, G. Crawford. Mangyaring hayaan akong magtrabaho para sa iyo. Panipi, si Harry ay patay na seryoso nang sinabi niya iyon. Kahit na noong una niyang makilala si Gerald sa hotel, masasabi na niya na si Gerald ay isang mapagbigay na tao na may isang mabait na pagkatao. Iyon ang dahilan kung bakit lihim niyang sinuwi ang utos na saktan si Gerald, sa kabila ng pagsang-ayon kay Eunice na gawin ito. Hindi lang niya kayang saktan ang sarili na saktan ang ganoong tao. Kabanata 622. Ano pa, kinilabutan siya sa gagawin sa kanya ni Jessica kung sakaling malaman niyang nasaktan niya ang kanyang kapatid. Gayunpaman, hindi rin niya nagawa ito dahil mabait siyang tinatrato ni Jessica dati. Anuman, hindi muna siya naglakas loob na bumalik bago maganap ang kadena ng mga pangyayaring ito. Totoong nais niya lamang makuha ang kanyang pera at iwanan ang lugar na ito na pinabayaan. Natiyak niya dati na itatala ang isang tala ng lahat ng nangyari. Habang nakikipag-usap siya kay Eunice, hinulaan niya na kung maayos ang lahat, magpapatuloy na hindi maintindihan si Gerald ng halos isang linggo. Kung ang mga bagay ay nawala alinsunod sa plano, sa kalaunan ay maabot niya ang mga pag-record kay Zack sa sandaling matagumpay niyang itinago ang kanyang sarili. Swerte lang niya ang napunta sa kasalukuyang sitwasyon niya. Dahil hindi magkakaroon ng isang madaling paraan sa labas nito, alam niyang walang mawawala sa paghingi sa kanya na pasukin siya ni Gerald. Ikaw, sagot ni Gerald na hindi niya mapigil ang mapangiti ng mapangiti. Kalimutan mo na, umalis ka na lang habang kaya mo. Huwag kang mag-alala, patatawarin kita ngayon at sasabihin ko sa aking kapatid na huwag kang managot sa iyong mga aksyon. Panipi, dahil ang mukha ni Harry ay mukhang natural na kapaspalad. Nahirapan si Gerald na sabihin kung totoong sinasadya niya ang sinabi o kung simpleng nagpapaloko siya. Teka, bilang isang uri ng kagandahang loob, bibigyan din kita ng isa pang malaking regalo, G. Crawford. Sigurado ako na magugustuhan mo ito. Panipi, narinig iyon, nagpalitan ng tingin sina Gerald at Zack. Maya-maya, tumango si Gerald bago sabihin, fine. Ang aking panghuling desisyon ay nakasalalay sa kung ano ang regalo. Panipi, pagkasabi nun, lumingon siya para tignan sina Gia at Tammy. Ginoo, Lyle, mangyaring kumuha ng kotse upang mauwi muna ang mga batang babae. Sabi ni Gerald, medyo malamig at walang pakialam ang boses nito, habang inaasahan ni Gia na makipag-usap ng higit pa kay Gerald, inaasahan na magpapakita siya ng kahit kaunti pang pag-aalala. Hindi siya umimik sa kanya. Maya-maya pa, may sumakay na sasakyan sa kanila. Pumasok si Gerald at umalis agad. Siyempre, sadya niyang ginagawa ang lahat ng ito. Kung sabagay, naramdaman niya na mas makabubuti para sa kanya na ipagpatuloy ang pagpapakita ng ganitong ugali upang maiiwasan niya ang anumang karagdagang hindi pagkakaunawaan sa hinaharap. Ramdam ni Gia ng bahagyang sumasakit ang kanyang puso habang pinagmamasdan ang pagpapatakbo ng kotse. Ito ba ang kinabukasan ng relasyon nila ni Gerald? Itutuloy ba niya ang pagiging malamig at walang pakialam sa kanya? Nawalan ba siya ng pagmamahal na mayroon siya para sa kanya? Bilang kaibigan din. Haha, malamang iyon ang kaso. Dumating lang si Gerald upang kunin ang ebidensya na kailangan niya. Iniligtas lang siya nito dahil nagkataong nandoon lang siya. Bakit niya pa ito masyadong naiisip? Sino naman siya? Totoo bang naisip niya na isa sa palaran ni Gerald
ang kanyang buhay para sa kanya. Talagang nadama ba ang pakiramdam niya dahil dito? Giyayo bobo na batang babae. Si Mila ay nasa puso lamang ni Gerald. Halata na ginagamit niya ang sitwasyon sa kanyang kalamangan upang maglagay ng ilang distansya sa pagitan mo at niya. Mapait lamang niyang paalalahanan ang kanyang sarili sa realidad ng sitwasyon, upang isipin na naisip niya na mayroon talagang isang tao na handang isakripisyo ang kanilang buhay para sa kanya. Ang lahat ay isang pangkat lamang ng mga mapanlinlang na kasinungalingan. Pagka-uwi ng ligtas, natagpuan ni Gia ang sarili na naghuhugas-sulog sa kama sa halos buong gabi. Nakatulog na lang siya malapit ng madaling araw. Gayunpaman, ginising siya bigla ng isang malakas na ingay sa labas. Bandang 9:00 ng umaga. Kailangan mong malaman ang isang solusyon sa bagay na ito. Walton, pagkatapos ng lahat, sinundan ka namin at iniwan. Magkasama ang pamilya Quarrington noong nakaraan. Responsable ka sa aming lahat. Kung hindi mo magawa iyon, hindi na namin masusuportahan ang aming pamilya. Panipi, ang mga magulang ni Gia ay bumalik, at kasama ang ilan sa kanyang mga tiyahin at tiyuhin, lahat sila ay tila nakikipagtalakayan kay Walton tungkol sa kung paano nila haharapin ang isyu sa pagitan ng Lungs at Quarrington sa Yanken. Noong nakaraan, pinangunahan ni Walton ang partikular na pangkat ng mga tao na malayo sa pamilyang Quarrington sa galit tungkol sa ilang mga usapin. Gayunpaman, nasa isang sitwasyon sila ngayon kung saan hindi na nila napapanatili ang kumpanya na pinagsama nilang itinatag, dahil siya ang humantong sa kanila palayo sa natitirang mga Quarrington noon. Likas na responsibilidad niya ang lahat sa kasalukuyan. Tila walang mga resulta sa Gia at sa pangatlong batang master ng relasyon ng Long pamilya. Hindi lamang namin ito pinapayagan na magpatuloy. Ang pagdiriwang ng kaarawan ni Eunice ay gaganapin sa Wayfair Mountain Entertainment ngayon at inimbitahan na niya si Gia na samahan siya doon. Malinaw na naghihintay pa rin siya para tanggapin ni Gia ang panukala sa kasal. Panipi, lahat ay tumatalakay sa parehong bagay. Sige, sapat na iyan. Lahat kayo ay may kamalayan na si Gia ay may nasagasaan kagabi, habang ligtas itong nakalabas at kasalukuyang nagpapahinga sa kanyang silid. Nakalulungkot sa akin na sabihin na si G. Long ay hindi man lang gumawa ng anumang bagay upang tulungan ang anak kong babae. Hindi ito magagalit. Panipi, si Walton at ang iba pa ay mabilis na umuwi kinaumagahan. Kaninang umaga nang malaman nila na si Gia ay nasangkot sa isang insidente ng pag-agaw. Bago pa man masimulang matalakay ng sinuman ang pang-agaw, bumukas ang pinto. Pagkatapos ay humakbang si Gia sa silid na may mapait na ekspresyon sa mukha. Ma, tatay, hindi ka dapat mag-alala. Dadalo ako sa kanyang kaarawan sa kaarawan. Panipi, Kabanata 623. Gie, bakit hindi ka nagpapahinga sa iyong silid? Bakit ka lumabas? Tanong ni Walton, malinaw na namimugati ang kanyang boses. Nang makita siya, ang ilan sa kanyang mga miyembro ng pamilya ay umubo bago sinabi, alam mo, Gie talaga ay isang mabuting batang babae. Alam niya na hindi natin kayang mapahamak ang Long pamilya. Ano pa, hindi ba gumastos si G. Long ng milyon-milyong dolyar upang makatipid sa iyo nang inagaw ka? Siguradong, mahal na mahal ka niya. Panipi, sa silid, si Walton lamang ang nakakaalam ng katotohanan ng sitwasyon. Dahil nag-aalala siya na may sakit, inilahad ni Gia ang mga pangyayaring naganap noong gabi sa kanya. Ang iba pa ay ganap na hindi napapansin ang katotohanan ng totoong nangyari. Narinig ang mga komento mula sa kanyang mga tiyuhin at tiyahin. Tumawa lang si Gia habang nagpapahayag ng isang mapangiti na ngiti. Naintindihan niya kung ano ang sinusubukan nilang sabihin sa kanya. Sa kabila nito, hindi talaga nagalit si Gia sa kanila. May kamalayan. Siya na ang treasurer mula sa Long at pangunahing pamilya ng Quarrington ay talagang sinasakal ang kanyang sarili at ang kanyang kamag-anak. Ano pa, alam niya na ang kanyang mga tiyuhin at tiyahin ay kailangan pa rin upang suportahan ang kanilang sariling pamilya. Iyon ang dahilan kung bakit wala siyang hawak laban sa kanila. Bukod, wala na siyang pakialam pa sa kanyang sitwasyon. Ano pa ang magagawa niya? Parang wala nang pakialam sa kanya si Gerald. Kung sa bagay, nasa
Kanya na ang mahal niyang Mila. Habang naisip niya noong una na magkakaroon pa rin ng pagkakataong magkasama sila ni Gerald noong nakaraan, hindi na niya ito ginustong isipin pa. Ang paraang nakikita niya ito, ang tanging paraan na maaari siyang magamit sa sitwasyong ito ay ang isakripisyo ang kanyang sarili. Hindi bababa sa pagkatapos ay sa wakas ay makakatulong siya sa kanyang pamilya na makamit ang kapayapaan. Matapos huminga ng malalim, ngumiti si Gia bago sinabi, "Itay. Nanay, maghahanda muna ako upang makadalaw tayo sa piging ng kaarawan ni Eunice mamaya." Bumalik siya sa kanyang silid. Nang makita ang kanyang anak na babae na ganoon, hindi mapigilan ni Walton na makaramdam ng kaunting pagkalungkot. Samantala, kasama ni Harry si Gerald at sa kanyang kamay ay isang USB flash drive. "Hehe, ito ang regalo ko sa iyo, G. Crawford. Sigurado akong magiging interesado ka rito," sabi ni Harry habang isinasara niya ang USB sa isang laptop at nagsimulang maglaro ng isang video. Matapos mapanood ang buong bagay, hindi mapigilan ni Gerald na mapangot siya bago tanungin, "Naitala mo ba ito kagabi?" "Hey, ginawa ko. Maaaring wala akong maraming kasanayan, ngunit kung ito ay patungkol sa kasuklam-suklam o palihim na mga kilos, walang sinumang maaaring ihambing sa akin," sagot ni Harry, habang tinatapik niya ang sariling dibdib ng 2 beses. "Tama na, hindi na kailangang magyabang tungkol doon," sagot ni Zack habang ngumiti siya ng mapangiti. "Alinmang paraan, mayroon na kaming sapat na katibayan sa kamay. Kasama ang kuha, sa wakas dapat kaming itakda upang talunin siya sa kanyang sariling laro." "Panipi, sa katunayan," sabi ni Gerald habang nakangiti habang tumatango. Sa sandaling iyon, nagsimulang magring ang telepono ni Gerald. Ito ay isang tawag mula sa kanyang godbrother, Joel. "Ano ang nangyayari, Joel?" "Kapatid, nabugbog kami. Si Aidan ay binugbog ng pinakamalala." "Panipi, ano? Gaano katapang? Sinong gumawa nito?" galit na tanong ni Gerald. "Sino pa kaya ito?" "Yun ang B****Starjunus syempre." Nag-host siya ng isang malaking kainan sa kaarawan ngayon at halos lahat ng maimpluwensya at makapangyarihang individual sa Mayberry City ay naimbitahan. Ang tanging tao na partikular niyang ibinukod mula sa kaganapan ay ang mga taong nauugnay sa pamilyang Crawford. Dahil doon, dinala namin ni Aidan ang ilang mga kalalakihan upang magdulot ng ilang kaguluhan sa kanya. Mabilis na ipinaliwanag ni Joel ang lahat ng nangyari kay Gerald. Mahalaga, ang parehong Joel at Aidan ay hindi nasiyahan mula nang Eunice ay malinaw na na-target ang pamilya Crawford sa pamamagitan ng kaganapan. Ang Long pamilya ay malakas pagkatapos ng lahat, subalit pinili pa rin ni Eunice na mag-host ng kanyang piging sa Mayberry City. Na-i-host pa niya ito sa Wayfair Mountain Entertainment. Ang lugar na pinatakbo noon ni Jessica, malinaw sa araw na sadyang target ni Eunice si Gerald. Pa rin, si Aidan at Joel ay nagpunta doon na naghahanap ng gulo. Nang hindi man lang sinabi kay Gerald muna. Dahil ito ay na-host ng Eunice, inaasahan na maraming mga miyembro ng Long pamilya ay naruroon din. Malinaw na nag-ambag iyon sa malaking pagkawala na nauwi sa paghihirap. "Sa ngayon, pareho kayong dapat bumalik at hanapin muna ako," sagot ni Gerald. Hindi niya hahayaang dumulas ito. Pagkatapos ng lahat, itinuring niya ang pareho sa kanila tulad ng kanyang sariling mga kapatid. "Nasa baba na kami. Sinusuportahan ko ngayon si Aidan," sagot ni Joel. "Bababa na ako ngayon," sagot ni Gerald habang inaakay niya si Harry at ang iba pa sa baba. Totoo sa sinabi ni Joel, kapwa sila kinilabutan ng husto. Ang mukha ni Aidan ay napakasamang bogbog at karamihan sa mga ito ay namamagana. Kahit si Joel ay may ilang pasa sa mukha. "Humihingi ako ng paumanhin, G. Crawford. Pinahiya kita ngayon." Panipi, Kabanata 624. Ang tinig ni Aidan ay napalitan, na parabang natalo siya sa isang mahusay na labanan. "Ayos lang. Bilasan mo lang at pumasok ka muna sa loob," sagot ni Gerald habang tinatapik ang magkabilang balikat bago magtungo sa loob kasama ng iba pa. Gerald, panipi." Gayunpaman, bago siya nakarating sa malayo, narinig niya ang tinig ng isang babae na tumatawag para sa kanya.
Paglingon ko upang makita kung sino ito, nagulat siya nang makita si Felicity na nakatayo doon. Bagaman hindi pa niya siya nakilala ng medyo matagal, natigilan pa rin siya sa kung gaano tumaas ang kanyang kagandahan. Sa loob ng panahong iyon, Felicity, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Gerald. Hindi siya sigurado kung paano niya siya nahanap. Kung iisipin, gayunpaman, ito ay marahil dahil ang kanyang address sa bahay ay hindi isang malaking lihim. Manalo ka, dahil hindi talaga kita nahuli pagkatapos bumalik sa paaralan, nagpasya akong personal na lumapit upang makita ka. Panipi, sa isang tagal ng panahon, nagpumigla si Felicity sa sarili ng malaman ang tungkol sa totoong pagkatao ni Gerald. Kahit na, natagalan ito, kalaunan ay nagkaroon siya ng kumpletong pagbabago ng puso at pag-uugali kay Gerald. Noong hindi pa niya natitiyak kung si Gerald ay totoong G. Crawford, palagi siyang nalilito kung totoong naiibig siya kay Gerald. O hindi, gayunpaman, nagbago yun noong araw na nakita niya ang lahat ng mga taong iyon na yumuyuko kay Gerald sa maliit na kapitbahayan. Na iyon, sa sandaling iyon nang hindi na siya nakaramdam ng salungatan sa kanyang nararamdaman. Kaya ngayon nakita mo na ako. Nakamit mo ang iyong layunin. Panipi, sagot ni Gerald na may isang nakangiting ngiti sa labi. Path, simula kailan ka naging ganito? Alam ko, dapat mayroon kang maraming mga batang babae sa tabi mo ngayon kaya nakalimutan mo ang lahat tungkol sa iyong mga kamag-aral. Anuman, talagang, may isa pang dahilan kung bakit kita hinahanap ngayon. Panipi, pasimpleng tumango si Gerald, sumenyas na magpatuloy siya. Kaya narito ang bagay. Kamakailan ay nagsimula ako ng isang tanyag na kumpanya at ako ay isang anchor ngayon. Dahil ang aking kumpanya ay nasa ilalim ng iyo, naisip ko na maaari kaming pumunta sa York North Mountain upang subukang akitin ang higit napansin at mga customer. Gayunpaman, sinabi sa amin ng mga tao doon na hindi kami pinapayagan na pumasok. Sagot ni Felicity, makakatulong ako dyan. Mula ngayon, malaya na kayong pumasok. Nakangiting sabi ni Gerald. Hinimas ni Felicity ng bahagya ang mga labi nito nang makita ang pagiging mabait nito sa pagtrato sa kanya. Habang napuno siya ng kagalakan, ang kanyang puso ay nagdadala ng pantay na dami ng kalungkutan. Siya ay natural na masaya dahil hindi siya sinisisi ni Gerald sa pagiging masungit at masungit sa kanya noon. Ginagamot pa rin siya nito bilang isang kaklase at kaibigan. Gayunpaman, nalungkot din siya dahil hindi niya maiwasang maalala ang oras kung kailan nagsisimula pa lamang sila sa unibersidad. Noon, palaging sumisilip sa kanya si Gerald. Bilang isang batang babae, tiyak na naiintindihan niya kung ano ang ibig sabihin nito. Naging interesado sa kanya si Gerald. Gayunpaman, sa oras na iyon, paano siya maaaring maging interesado sa isang tulad niya? Kung tingnan ito ngayon, napuno siya ng mga panghihinayang. Masarap sana kung nakasama niya si Gerald noon. Sa pagsasalita ng alin, maaari mo rin ba akong gawing pabor? Tanong ni Gerald sa labas ng asul habang si Felicity ay nagpapaalala pa rin sa kanyang ulo. Ha, isang pabor. Mayroon ba akong maitutulong sa iyo? Panipi, tanong ni Felicity, kitang-kita. Oo, bakit hindi ka muna pumasok? Maaari pa nating pag-usapan ang bagay sa loob. Nakangiting sagot ni Gerald. Habang nangyayari ito, ang isang pulutong ay nabuo na sa Wayfair Mountain Entertainment, at ang pagdiriwang ay naging mas buhay. Sa pamamagitan ng isang minuto, mula pa nang mag-disband at isubaste si Jessica sa una na pinangalan ng Mayberry Commercial Street upang makapagtutuon si Gerald sa pagsisimula ng kanyang sariling negosyo, ang Wayfair Mountain Entertainment ay na-auction din para sa mga layuning pamamahala, dahil hindi maipaliwanag na nagpasya si Eunice na ay host ang kanyang kaarawan sa lahat ng mga lugar, alam ng lahat na dumadalo kung ano ang ibig sabihin nito. To put bluntly, ang Long pamilya ay magtatanam muli ng kanilang watawat dito sa hinaharap. Babangon muli sila mula sa kung saan sila dating nahulog sa nakaraan. Long. Napakaraming tao ang lumapit ngayon. Lahat sila ay tiyak na binibigyan ka ng maraming mukha. Pinuri ang isang lingkod habang tinitingnan niya kung gaano kasaya ang piging. Haha,
Pero syempre, gayon din, dumating na ba si Gia at ang kanyang pamilya? Tanong ni Eunice. Tinanong ko ang tungkol sa kanila at tila papunta na silang lahat. Dito, mukhang sa wakas ay magiging iyon na siya, G. Long. Panipi, manalo ka. Sobrang trito ko sa kanya at handa pa akong ibaba ang sarili ko sa harapan niya. To think na in love na siya kay Gerald. Before this, kung hindi ko siya pinilit, ipagpatuloy lang niya ang pagtrato sa akin na para bang wala ako. Gayunman, mas lalo siyang kumilos ng ganyan, mas gusto kong maging akin siya. Di asterisk man ito, nagagalit lang ako sa pagsasalita tungkol dito. Ayoko ng pag-usapan. Ito, panipi, o hindi, sa sandaling iyon, sinusubukan ng isang waitress na punan ulit ang baso ng alak ni Eunice. Gayunpaman, hindi sinasadya niyang natamba ang baso ng alak. Di asterisk man it, wala ka bang? Habang handa na si Eunice na maglunsad ng isang pagsalakay ng mga sumpa, sa oras na makita niya kung gaano kaganda ang waitress, agad siyang tumigil. Kabanata 625. Well hello there, maganda. Paano kita na-miss kanina? Tanong ni Eunice. Oo, kaya naging busy ka lang ngayon. Ano pa, ang ilang mga tao ay nagsanhi ng isang eksena kanina. Naiintindihan ko kung bakit wala kang oras upang bigyang pansin ako? Sagot ng dalaga, habang ngumiti siya ng bahagya. Mas lalo siyang gumanda ng ngumiti, nang itutuloy na ng dalaga ang pagbuhos ng alak para kay Eunice. Hinawakan niya ang kamay nito bago sinabi, humawak ka muna. Tingnan mo dito, binuhusan mo ako ng red wine kanina. Ang nasabing simpleng paghingi ng tawad ay simpleng hindi nito babawasan. Kung nais mong mapasuko ang aking galit, kailangan mong maghanap ng ibang paraan upang masiyahan ako. Panipi, kung ganun, ano pa ang magagawa ko upang masiyahan ka? G. Long, nahihiyang tanong ng dalaga. Hahaha, iyon ang gusto kong marinig. Bumalik ka sa akin. Panipi, dahil may mahigit pa isang oras na natitira bago magsimula ang piging ng kaarawan, naisip ni Eunice na magkakaroon muna siya ng kasiyahan sa batang babae na ito. Ngayon, G. Long, tinanong ang mayordoma, malinaw na may kamalayan sa oras. Huwag kang mag-alala, mababantayan ko ang oras. Babalik ako, maya-maya, sagot ni Eunice habang sinisimulan niyang akayin ang dalaga sa isang silid na mas pabalik. Sa sandaling iyon, isang babae ang biglang tumayo sa harapan ni Eunice bago sinabi, ano ang ginagawa mo, Eunice? Hipag, mayroon akong dapat puntahan ngayon. Huwag kang mag-alala, babalik ako agad. Haha, panipi, ang babaeng pinag-uusapan ay walang iba kundi si Xavier. Sa likuran niya, nakatayo si Natasha, ang kanyang nakababatang kapatid na babae, kasama ang maraming mga kamag-aral ni Natasha. Sinasalamin ng mga mata ni Xavier ang kanyang pakiramdam ng paghamak. Likas na alam niya ang gagawin ni Eunice sa batang babae. Ang masaklap pa, nakipagtalo siya kay Eunice kagabi. Ang sanhi nito ay dahil balak niyang yayain si Gerald sa kanyang kaarawan sa kaarawan ngayon. Simple lang ang balak niya. Gusto lang niyang magpakitang gilas kay Gerald, at upang magawa iyon, kailangan muna niyang makasama. Ang lokasyon ay perpekto para sa kanyang plano pati na rin. Ito ang Wayfair Mountain Entertainment, ang lugar kung saan pinagdusahan niya ang kanyang pinakamadilim at pinakamalalim na kalungkutan. Ito ang pinakamagandang lugar para bigyan niya ng sampal sa mukha si Gerald. Sa totoo lang, alam niyang hindi siya nasiyahan sa pagsampal. Lamang sa kanya minsan o dalawang beses. Gusto niyang tuluyang mapahiya siya, upang siya ay mapangangga sa kanya kapag nasa rurok na siya upang magsisi siya sa lahat ng nagawa niya sa kanya. Kita mo si Gerald, kaya paano kung iniwan mo ako? Humahantong ako sa isang napaka-maluwalhating buhay ngayon. Nagsisisi ka ba sa lahat ng kilos mo ngayon, Gerald? Kudlit, ang paghihiganti lang ang nasa isip niya. Gayunpaman, may iba pang mga bagay na nasa isip ni Eunice. Ginawa niya rito ang kanyang kaarawan sa kaarawan dahil partikular na nais niyang i-target si Gerald. Ito ang kabuuan ng dahilan kung bakit natapos silang mag-away. Noong nakaraang gabi, naturally, hindi na kaya ng Xavier si Eunice.
Dahil doon, paimpol siyang umalis kasama ang kanyang kapatid. Sa mga oras na iyon, hindi talaga siya mapakali sa kanya. G. Mahaba. Ano nga ba ang ginagawa namin dito sa silid? Nang panauhin, wala ka bang maraming bisita na naghihintay na? Makilala ka sa labas? Tanong ng dalaga. Hihihi. Huwag mong sabihin sa akin na hindi mo alam kung bakit tayo naririto. Pumasok ka na, sabi ni Eunice habang nakangisi. Nang masabi iyon, pinagsama siya sa silid ng panauhin. Anong sinusubukan mong gawin? Sigaw ng batang babae sa sobrang takot. May tao, iligtas mo ako, mangyaring panipi. Hey, nabook ko na ang buong venue ngayon. Sino ba talaga ang maglakas loob? Sa sandaling iyon, biglang sinipa ang pinto. 5 lalaki saka, sumugod kaagad. Ate, di asterisk man ito. Gaano ka manggahas na hawakan siya? Lahat ba, kayo ay nagtatala nito? Sigurado ka pagod na sa buhay, ha? Panipi, masigaw na sigaw ng isa sa mga kalalakihan habang papalapit siya. Kay Eunice, tulad ng sinabi niya na, ang iba pang mga kalalakihan ay abala sa paglabas ng kanilang mga cellphone upang i-record ang eksenang nangyayari sa harap nila. Kuya, nandito ka na. Takot na takot ako ngayon lang. Panipi, AY626AY. Mabilis na tumakbo ang dalaga sa tagiliran ng kanyang kapatid. Si Eunice mismo ay natigilan matapos makita ang maraming mga bagay na nangyayari ng sabay-sabay. Nang sa wakas ay lumingon siya sa mukha ng galit na lalaki, laking gulat niya. Harry, bakit ka nandito? Paano mo ito nakuha? Tanong ni Eunice habang nagsisimulang mag-break ng malamig na pawis. Napakasarap ng pagkakataon. Kaya't ikaw ang may sala, G. Long. Kaya't naglakas loob kang insult ng aking mahal na kapatid, ha? Pupunta ako sa F***ing patayin ka dito at ngayon. Panipi, ungol ni Harry habang sinipa niya ng diretsyo sa dibdib si Eunice. Natagpuan ni Eunice ang kanyang sarili na lumilipad sa kabilang dulo ng kama. Nang tuluyan na siyang makarating, agad niyang sineksik ang kanyang dibdib. Pakiramdam niya ay nagsisimulang magsuka ng dugo anumang segundo. Hawakan mo siya, utos kay Harry habang ang ilan sa kanyang mga tauhan ay kaagad na naipit ang mga braso at binti ni Eunice. Namumutla ang mukha ni Eunice sa takot. Nagsimula siyang sumigaw, mga gwardya, makapunta kayo rito. Ngayon, panipi, napasigaw siya ng gusto na maging ang boses niya ay nagsimulang tumunog. Sigaw ka, sumigaw ng kasing lakas ng gusto mo. Hanggat nandito ka sa silid na ito, walang makakarinig sa iyo. Hindi mo lang pinapanta ang mga tauhan mo sa aking ulo, halos pinagsamantalahan mo rin ang aking kapatid. Hindi ka mapapatawad na piraso ng sa *M, Eunice Long. Sigaw ni Harry, habang hinahampas ang pisngi ni Eunice. Mali ang Harry. Gayon din mula kailan ka nagkaroon ng kapatid na babae, hindi ko talaga alam ang tungkol sa kanya. Panipi, sa sandaling iyon, hindi na kayang panatilihin ni Eunice ang kanyang karaniwang nangingibabaw na personalidad. Bilang tugon, binigyan ulit ni Harry si Eunice ng isang matigas na sampal din bago sinabing, pagtatanong sa akin ngayon. Pagkatapos ng pagtrato ng ganito sa kapatid ko, talagang tapos ka na ngayon. Panipi, tulad ng sinabi ko, nagkamali ako, Harry. Harry, pakinggan mo. Ako, pareho kaming may patas na pagbabahagi ng mga sama ng loob. At hinaing, habang maaaring gusto mong maghiganti laban sa akin. Alam ko na sa puso mo, ang hinahabol mo lang ay mas maraming pera, di ba? Maibibigay ko sa iyo ang lahat ng perang nais mo. Gayun din, aking kaarawan ngayon at ang mga matatanda ng Long pamilya ay naruroon din. Bakit hindi natin talakayin ang mga bagay sa sibil? Panipi, alam ni Eunice na na-set up na siya. Dumiretso siya sa kanilang bitag upang ma-frame nila siya. Kasalukuyan siyang napuno ng mga panghihinayang na hindi niya pinigilan ang kanyang pagnanasa kanina. Gayun din, Harry, alam mo naman kung sino ako, di ba? Sigurado, ako na alam mo na hindi ito makakabuti sa iyo upang mapahamak ako. Ano pa, ang Wayfair Mountain Entertainment ay mayroong mga security camera saan man. Hindi magtatagal bago mapagtanto ng aking kalalakihan kung ano ang nangyayari. Kapag sa wakas ay
Nakarating sila rito, ang mga bagay ay hindi magtatapos ng maayos. Para sa iyo, kaya paano ito? Bakit hindi na lang kumuha ng pera at umalis ngayon? Pabilis na paliwanag ni Eunice. Salamat sa iyong pag-aalala, G. Long. Kailangan kong sabihin, nakakaaliw kung paano mo pa rin ako tinatakot na takutin ako. Ngayon, una sa lahat, pumasok kami sa pintuan sa likuran. Pangalawa, sa tingin ko hindi mo alam kung sino ang nangangasiwa. Sa proseso ng pag-install ng lahat ng mga security camera sa gusali. Sagot ni Harry bago malamig ng inisyon. Panipi tuldok. Hindi mo sinasadya. Tama iyan. Ako yun. Sigaw ni Harry nang makalapag pa siya ng isa. Pangsampal sa mukha ni Eunice. Ano ang gusto mo noon? Tanong ni Eunice habang gul. Nako, kailangan lang kita upang gumawa ng isang napakasimple. Kita mo, ininsulto mo ang aking kapatid ngayon at nahuli ka namin. Hindi ko kailangan ng iyong Diyos di asterisk man pera. Kailangan kita. Lumuhad sa harap ko at tawaging master ng 3 beses sa isang hilera. Talagang hawakan, ang master ay magiging napakadali. Sumama tayo sa lolo sa halip na gawing mas kawili-wili ang mga bagay. Habang naruroon kami, kakailanganin mo ring sabihin kung gaano ka masiksik sa pagtatapos ng bawat isa sa 3 mga pangungusap na iyon. Mapapatawad kita kapag nagawa mo na iyan. Kumusta naman? Ninisyon ni Harry, sa iyong panaginip. Kaagad pagkatapos niyang sabihin iyon, natanggap ni Eunice ang kanyang ika-4 na sampal ng araw. Sa palagay mo ba naglalaro ako? Papalabas ako ngayon, Eunice. Sa pinakapangit na sitwasyon, mawawala lang ako kasama ka. Kung alam na ang ab*** na tulad ng hindi mo ako palalabasin. Madali, sabi ni Harry habang naglalabas ng isang kutsilyo. Nang makita niya ang mukha ni Harry, napagtanto ni Eunice kung gaano kaseryoso ang sitwasyon. Sa puntong ito, mukhang si Harry ay handa siyang gumawa ng kahit ano. Sige, gagawin ko ang hiniling mo, Harry. Gagawin ko. Sigaw ni Eunice habang nakaluhod siya sa takot. Panipi tuldok. Lolo, ako ay isang mabagsik. Habang inuulit niya ang pangungusap ng 3 beses, ang ibang mga kalalakihan ay nagpatuloy sa pag-record ng bawat nakalulungkot na segundo nito. Gayunpaman, malapit nang matapos ang kanyang huling pangungusap, biglang itinaas ni Eunice ang kanyang ulo at hinagis ang mga kama sa kama kay Harry. Habang ang iba ay panandaliang natigilan, bumangon siya. Binuksan ang isang bintana, at pagkatapos ay tumalon. Di** man it. Huwag mo siyang hayaang makawala. Sigaw ni Harry, pagkagaling niya sa pagkabigla. Siya at ang iba pa ay agad na nagsimulang habulin si Eunice. Gayunpaman, nagsimula ng sumigaw si Eunice sa sandaling tumakas siya. Ang lahat ng ingay ay natural na nakakuha ng pansin ng mga tanod sa harap. Ginoo, mahaba, panipi. Ang sigaw ay nagmula kay Dante na mayroong maraming pangkat ng mga tanod kasama niya. AY627 Harry, narito na ang mga gwardya. Sabi ng isa sa mga tauhan ni Harry, di** man it. Tiyak na mas marami tayo. Kailangan muna tayong umatras. Utos ni Harry, kasama ang batang babae, ang grupo. Pagkatapos ay mabilis na lumabas sa Wayfair Mountain Entertainment. Pagkatapos nila, hunt down sila at patayin silang lahat. Galit na, sigaw ni Eunice. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na napagamot si Eunice sa ganitong paraan. Ang napakalawak na kahihiyan ay malapit nang hindi magawa para sa kanya. Habang hinabol ng kanyang mga bantay si Harry at ang kanyang pangkat, nilapitan siya ng mayordoma ni Eunice bago nagtanong sa nag-aalalang tono, ayos ka lang, G. Long. Paano maaaring maging maayos ang F***? Ikaw ang pumili sa malungkot na lugar na ito upang i-host ang aking kainan sa kaarawan. Kung hindi dahil sa venue na ito, hindi posible na madaling makalusot dito sina Harry at ang kanyang mga tauhan. Alam mo bang halos mamatay na ako? Panipi, sa kabila ng katotohanang ang hitsura ng kanyang mayordoma ay halos 60, sinampal pa rin siya ng malakas ni Eunice sa mukha. Nahihiya, sinabi ng mayordoma kaagad na sinabi, lahat ng kasalanan ko. Malinaw na nagkamali ako sa iyo, G. Long. Panipi tuldok.
Kung maari, kaarawan mo pa rin ngayon, G. Long, at maraming mayayaman at maimpluwensyang mga tao ang naghihintay sa loob. Upang salubungin ka, bakit hindi muna tayo bumalik? Mungkahi, ng mayordoma, narinig iyon, galit na bulong ni Eunice bago lumakad pabalik sa gusali habang inaayos ang kanyang kurbata. Hoy, tignan mo dyan, fiancé ni Mr. Long di ba, Miss Gie, panipi, sa katunayan, alam mo, narinig ko ang mga alingaw-ngaw ng kanyang pambihirang kagandahan at mahusay na ugali. Ngayong, nakita ko na siya ng personal, tiyak na makakasundo ako sa narinig, panipi, ang ilan sa mga negosyante at kilalang tao sa venue ay tinitingnan at tinatalakay si Gia at ang kanyang pamilya na natural na naimbitahan din sa pagdiriwang ng kaarawan. Speaking of which, lahat kayo narinig. Si Miss Gia ay tila may isang malapit na relasyon kay G. Crawford. Ang kanilang relasyon ay medyo hindi sigurado at mula sa sinabi sa akin, siya ay naging kasintahan ni G. Crawford. Panipi, halos narinig kong siya na ang babae ni G. Crawford. Ang isang mas matinding tsismis ay buntis na siya sa kanyang anak. Silang dalawa na posibleng maging mag-asawa ay hindi nalihim. Panipi, ano, totoo ba yun? Panipi, hoy, manahimik ka. Ano ang mangyayari kung ang mga tauhan ni G. Long ay maririnig ang alinman sa mga iyon? Kahit na narinig ko ang ilang mga alingaw-ngaw tungkol sa Miss Gia at G. Crawford na magkasama, gayunpaman, anuman ang aming narinig, halata pa rin. Si Miss Gia ay babae ni G. Long ngayon. Panipi, ang karamihan ng tao ay nagpatuloy na talakayin ang bagay sa mahinang tinig. Si Gia mismo ay kasalukuyang naglalakad kasama si Tammy at ang iba pa niyang mga kaibigan. Kahit saan man siya magpunta, naririnig niya ang mga snippet ng kanilang mga talakayan tungkol sa relasyon nila ni Gerald. Kung hindi pa dahil sa okasyon, susumpa na sana siya sa lahat na hindi maganda ang bibig sa kanya. Ang tanging nagawa lang niya ay namula sa katahimikan, kahit na narinig ni Xavier ang mga talakayan na tumatakbo sa gitna ng karamihan ng tao. Ang pakikinig sa lahat ng iyon ay nagdulot lamang upang magalit. Siya dapat ang bida ngayon. Gayunpaman, kasama si Gia dito. Malinaw na hindi siya magiging pansin. Ang pagsasakatuparan nito ay lalo lamang siyang nagpanglo. Ano pa, sinasabi nilang lahat na may malapit na relasyon sina Gerald at Gia. Lalong lumala ang kakulangan sa ginhawa ni Xavier mula rito. Pagkatapos ng lahat, sa lahat, si Gia ay mas mahusay kaysa sa kanya sa bawat aspeto, at hindi yun ang pinakamasamang bahagi. Sa kabila ng pagiging kaya nito, talagang mahusay na nakikipag-usap si Gia sa kanyang dating kasintahan. Ang lahat ng inis na ito ay labis na nabigo sa Xavier. Hindi niya mapigilan na masilaw ang mga punyal kay Gia tuwing nakikita siya nito. Nasa sandaling iyon nang muling pumasok sa eksena si Eunice. Nang makita niya si Gia, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting sama ng loob. Hindi alintana kung gaano niya siya habulin, palagi niyang pinapanatili ang kanyang malamig at walang malasakit na ekspresyon kapag siya ay kasama niya. Sa kabila ng kanyang pagkakaalam na ipinagdiriwang ngayon ni Eunice ang kanyang kaarawan, ang kaganapan ay maliit na nagawa upang mabago ang kanyang pag-uugali sa kanya. Naiirita din si Eunice sa katotohanang kanina pa siya nasindak ng husto at pinahiya. Habang siya ay nakaupo sa pangunahing upuan sa pagkabigo, ilang miyembro ng pamilya Quarrington ang lumakad upang batiin siya. Gayunpaman, nagpatuloy lamang siya sa pag-upo sa katahimikan. Hindi man lamang nag-abala na tumugon sa alinman sa kanila. Sa sandaling iyon, lumapit sa kanya si Xavier bago sinabi sa isang naiinggit na tinig, alam mo, Eunice, iyong kaarawan ngayon, ngunit parang medyo hindi nasisiyahan ang kasintahan mo. Gayun din, alam mo ba kung ano ang sinasabi ng lahat ng mas maaga? Panipi, ipagpatuloy mo. Halos lahat ay pinipilit na gusto talaga ni Gia si Gerald. Ang ilan sa kanila ay nagsasabi pa nga pinilit mong makasama si Gia. Narinig ko na rin ang ilang balita na nagsasabing ikaw ang naging dahilan upang maghiwalay sina Gerald at Gia. Panipi, Kabanata 628. Ano ang biglang kalokohan *T?
Sinong nagsabi nun? Pinapatay ko. Silang lahat. Galit na ungol ni Yunus habang hinahampas ang magkabila niyang kamay sa lamesa. Nabigla ang lahat at walang nang ahas na magsabi ng isa pang salita. Ang kanyang reaksyon ay nagpapaalala sa lahat kung bakit una silang dumalo sa kanyang kainan sa kaarawan. Ang kanilang totoong layunin ay upang makapasok sa mahusay na mga libro ni Yunus. Pagkatapos ng lahat, nang makita na tumigil ang lahat sa kanilang pagtsismisan. Pagkatapos ay tumingin si Yunus kay Gia bago malamig na sinabi, "Halika ka, rito at umupo sa tabi ko, Gia. Nais kong malaman ng mga taong ito na ikaw ang aking babae. Ikaw ang babae ni Yunus." Long sabi ko, panipi, nakasimangot si Gia nang marinig niyang sinabi niya iyon. Sa halip, nasundin ang kanyang mga utos, simpleng humarap sa ibang paraan. Nang makita nila ang kanyang reaksyon, marami sa mga panauhin ang nagsimulang ngumiti sa tuwa. Malinaw na binigyan ni Gia si Yunus ng isang sampal sa mukha. Wala naman siyang respeto sa kanya. Si Yunus ay naging labis na hindi nasisiyahan ngayon. Hindi lamang lumaki ang kanyang inis matapos marinig ang naihatid sa kanya ni Xavier, binigyan lamang siya ni Gia ng malamig na balikat. Upang maitaguyod ito, nararamdaman niya ngayon ang mas maraming pressure dahil lahat ay masidhing nakatingin sa kanya. Ang kanyang galit sa oras na iyon ay walang alam. Sinabi ko sa iyo na pumunta ka dito. Hindi mo ba narinig W-hat? Sinabi ko. Sigaw ni Yunus nang bumangon siya at lumakad kay Gia. Sa sandaling nasa harapan niya siya, hinawakan niya ito sa braso at marahas na sinimulang akbitan ulit papunta sa kinauupuan niya. Anong ginagawa mo? Ano ang kilos mo sa ganitong paraan? Sigaw ni Tammy habang siya at ang iba pang mga batang babae ay galit na nakatingin kay Yunus. Nauna nilang naisip na dahil imposible na magkasama sina Gia at Gerald, ang pagsasama sa batang Panginoon mula sa Long pamilya, ang magiging pangalawang pinakamahuhusay na bagay, hanggat siya ay isang mabuting tao. Malinaw na nakikita nila ngayon kung magkano talaga ang isang sa mabega Yunus. Siya ang aking Diyos di asterisk man kasintahan. Kailangan niyang gawin ang kung anuman ang sasabihin ko sa kanya. At ngayon, gusto kong umupo siya sa tabi ko upang ibuhos ako ng F** at sting wine. F** sick. Gerald. Wala si Gerald kundi ang basura sa aking mga mata. Ungol ni Yunus habang patuloy sa paghawak sa braso nito. Lahat ng miyembro ng pamilya Quarrington ay may pangit na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Gayunpaman, tulad ng inaasahan, walang naglakas loob na magsalita. Si Xavier ay matagumpay na napangiti habang pinapanood ang eksena bago siya maglaro. Nang makarating sila sa main set, umupo si Gia sa upuan sa tabi nito habang nakahawak sa pulso niya. Malinaw na nahawakan ito ni Yunus ng magaspang. Kaarawan ko ngayon. Maaari mong itigil ang sobrang lamig sa akin. Nang isang beses, ngiti, Diyos di asterisk man ito. Ngumiti habang ibinubuhos mo ang aking Diyos di asterisk man na alak. Panipi, walang nakakaintindi kung bakit bigla siyang nawalan ng cool. Gayunpaman, wala ring nagrereklamo. Pagkatapos ng lahat, sila ay nasisiyahan sa kanilang mga upuan sa harap na hilera sa drama na ito. Tumaas ang kapitan sa puso ni Gia sa sandaling iyon. Gayunpaman, alam niya na wala talaga siyang pagpipilian sa bagay na iyon. Pinipilit ang isang mahinang ngiti, pagkatapos ay nagsimulang pagbuhos ng alak para kay Yunus. Hindi ka panipaniwala, pinasaya at pinalakpakan ng mga tao. Mula sa loob ng karamihan ng tao, si Xavier mismo ay napangiti ng banayad habang sinabi niya, "Haha. Ang aking hipag ay napakahusay para sa isang tulad ni Gerald." Bakit? May sasabihin na mahal niya siya. Sa nakikita ko, malinaw na head over heels siya para kay Yunus. Kung wala sa inyo ang bibili niyan, bakit hindi maghalikan sina Gia at Yunus sa harap ng lahat noon? Haha, iyon ang magiging pinakamalaking regalo sa kaarawan para kay Yunus. Panipi, matapos marinig ang sinabi niya, nagsimulang muling magpalakpak. At magpalakpakan ang lahat. Tama siya, ipagpatuloy mo. Halik, halik, halik. Panipi, manalo ka. Kung ito ay isang eksena sa paghalik na nais mo, pagkatapos ay isang eksenang paghalik ang makukuha mo. Panipi,
Pangungulit ni Eunice habang tinangka nitong yakapin si Gia upang mapilitan siyang halikan siya. Gayunpaman, agad siyang iniwasan ni Gia bago sumigaw, "Ano sa palagay mo ang ginagawa mo? Nagalit ka na ba?" Panipi, hindi na lang siya nakatiis. "Oh, ano ang nangyayari dito?" sabi ni Xavier habang pinik ang sorpresa niya. Sa kabaligtaran, ang iba pa ay tunay na nagulat. "Ang salita ko, ano ang nangyayari sa iyo, hipag? Hindi mo talaga." Binibigyan si Eunice ng anumang mukha, sa kabila ng katotohanang ipinagdiriwang niya ang kanyang kaarawan ngayon. Tagumpay, totoo bang pagmamayari ni Gerald ang iyong puso? Dagdag ni Xavier. Narinig ang pahayag nito, mas tumaas ang galit ni Eunice habang nakatingin siya kay Gia. Kabanata 629. Gaano ka manggahas na subukang iwasan ako? Sundin mo ang lahat ng sinasabi ko. Kung hindi mo magawa kahit na, siguraduhin kung ang Quarringtons ay tumigil sa pag-iral sa Mayberry City. Panipi, galit na ungol ni Eunice habang hinihimas ang buhok ni Gia. Dahil sa galit, pagkatapos ay hinayla siya nito sa kanyang mga braso, pilit na ipinuwesto sa isang yakap. Gia gayunpaman, ay hindi nagkakaroon ng anuman sa mga iyon. "Pakawalan mo ako na baliw ka." Habang pilit na nagpupumilit si Gia upang palayain ang sarili, nagsimula siyang walang malay na itaas ang kanyang kamay. At ilang sandali pa, naririnig ang isang sampal. Sinampal lang ni Gia ang mukha ni Eunice. "Ikaw, nataman mo ako. Ikaw talaga ang naglakas loob na hampasin ako." Panipi, gulat at galit si Eunice na halos maramdaman niya ang kanyang sarili na handang mag-agos ng dugo. Ang iba pa ay nakatingin lamang ng malapad ang kanilang mata sa kanilang nasaksihan. "Ayos ka lang ba, Gia?" Si Tammy at ang iba pang mga batang babae ang sumaire sa katahimikan habang hinihila nila si Gia palayo kay Eunice sa kanilang pagsisikap na protektahan siya. Lumuhad ka sa harap ko kaagad. Kung hindi ay tiyak na magsisisi ka." Ungol ni Eunice, walang hanggan ang kanyang galit. Habang itinakip niya ang isang kamay sa kanyang nasaktang pisngi. Tulad ng sinabi niya na, ang iba pang mga miyembro ng Long pamilya ay bumangon din, dahan-daang nagtitipon sa paligid nila. Kung sabagay, sinampal lang ni Gia si Eunice sa publiko. Ito ay katumbas ng kanyang pagsampal sa mga mukha ng lahat ng iba pang mga Longs pati na rin. "Ako ay labis na humihingi ng paumanhin, G. Long. Si Gia ay bastos at walang galang sa iyo. Humihingi ako ng paumanhin, G. Long." Panipi, sabi ni Walton habang agad siyang sumugod upang humingi ng paumanhin kay Eunice. Napangisi siya ng kanyang mga ngipin habang nakakakuyom din. Ang parehong kamao sa sinabi niya na, pagkatapos ng lahat, walang ama ang makatiis na makita ang kanilang anak na babae na tretuhin nang ganito, tulad ng para sa iba pang mga miyembro ng pamilya Quarrington. Lahat sa kanila ay takot na ang mga bagay ay magpapatuloy na lumala. Sa sandaling iyon, ang pangatlong tiyuhin ni Gia ay nagsimulang maglakad papunta kay Eunice na may isang ngiti sa labi, malinaw na sinusubukang i-de-escalate ang sitwasyon. Gayunpaman, bago pa siya makapagsalita, sinuntok siya ni Eunice ng asul. "Mawala!" Ungol ni Eunice nang mahulog sa sahig ang pangatlong tiyuhin ni Gia. "Pangatlo tiyuhin!" Sigaw ni Gia. Ang iba pang mga Quarrington ngayon ay hindi takot na takot. Paglingon kay Gia, Eunice pagkatapos ay nagsimulang dahan-dahang lumakad papunta sa kanya. Bigla na lang naramdaman niyang may tumama sa noo niya. F***, sigaw ni Eunice habang nakalagay ang isang palad sa noo. Sa pagtingin sa sahig, napagtanto niya na binaril siya ng isang plastic na pellet. Sinong F*** ang gumawa niyan? Sinumpal ng malakas si Eunice. Bilang tugon, isa pang plastic na pellet ang kinunan. Tumama din ang noo nito sa noo ni Eunice. Ngayon alam kung aling direksyon ang kinunan ng mga pellet. Tumingin si Eunice patungo sa pangunahing pasukan ng venue. Nakita niya ang ilang mga kalalakihan na nakatayo roon, ang kanilang posibleng pinuno na nakahawak sa isang larwang baril na nakaturo pa rin kay Eunice. Kailan sila pumasok? Haha, bullseyes para sa parehong shot. Panipi, sinabi ng taong bumaril ng mga pellet habang itinapon niya ang larwang baril bago magsimulang tumawa. "D***man it, ikaw na naman ba?
May sakit ka ba sa pamumuhay o? Kung ano, panipi, kinilala ni Eunice ang kanilang mga mukha. Kanina pa sila dumating, upang magdulot ng gulo kung tutuusin. Gayunpaman, kaagad, silang binugbog ng kanyang mga tauhan bago sila nakatakas. Siyempre, ang pangkat na nakatayo sa pangunahing pasukan ng gusali ay si Yol at ang natitirang mga tauhan niya. Matapos marinig na sinabi iyon ni Eunice, nagsimulang maglakad si Yol papunta sa kanya na ang dalawang kamay ay nasa kanyang bulsa. Sumunod sa likuran niya ang kanyang pangkat ng mga kalalakihan. Natutuwa akong napansin mo, medyo hindi komportable ako. Ngayon, alam mo, halika na, beat up ulit, please. Sagot ni Yol, habang siya ay nanunuya. Bakit ka, mga kalalakihan, kunin mo sila. Bago pa mautos ni Eunice ang kanyang mga tauhan na bugbugin sila. Ang kanyang mayordoma ay nagmamadaling tumakbo upang pigilan siya. Ginoo, mahaba, mangyaring huwag kumilos ng walang habas. Tignan muna natin kung ano ang hanggang ngayon. Bulong ng mayordoma, Eunice Long, kung alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo, mas mabuti mong palayain ang hipag ko. Kung hindi man, tapos ka na. Para sa araw na ito. Sigaw ni Yol habang nakaturo kay Gia. Ano, gulat ang lahat ng naroon. Oh mahal, G. Long ay talagang nakuha ang kanyang sarili sa isang napakamagulo sitwasyon sa oras na ito. Sumasang-ayon ako, talagang pinapahiya ng Long pamilya ang kanilang mga sarili sa oras na ito. Panipi, tulad ng dati, ang karamihan ay nagsimula ng talakayin ang kasalukuyang sitwasyon sa kanilang sarili. Tungkol naman kay Aidan, na dati ay nasugatan, isinuot niya ang balikat kay Yol bago siya tingnan. Ito ang kanyang paraan ng pagpapaalala kay Yol na bigyang pansin ang sinabi niya, kahit na nandito sila upang maging sanhi ng isang eksena ngayon. Ang buong operasyon ay isang napakamalaking pakikitungo, kaya parang totoo ang chismis. Ang batang master ba ng Long family ay talagang interesado sa mga natirang ibang tao. Panipi, ang mga talakayan ay naging talamak kaysa dati sa karamihan ng tao. Sa sandaling iyon, tiningnan ni Gia si Yol bago sinabi, kapatid na babae, ano ang pinagsasabi mo? Panipi, hey, well, hindi talaga mahalaga. Anuman, dahil narito na tayong lahat, tiyak na hindi kita papayagang masaktan pa. Sagot ni Yol. Galit na galit si Yol na ang mukha niya ngayon ay namula ng bit. Nakikita ko. Hindi nakakagulat na si Yol at ang kanyang mga tauhan ay dumating upang magdulot ng isang eksena ng mas maaga. Sinusubukan nilang ilayo si Miss Gia. Ang mga batang Panginoon ay dapat nagalit. Kung tutusin, si Yol ang ninong ni G. Crawford. Panipi, sa katunayan. Gayunpaman, bago nila ipagpatuloy ang pagtalakay pa, isang babae ang biglang nagsabing, ha, gaano kakatapang na pumunta sa lahat ng paraan dito upang lumikha lamang ng isang rokas. Pero, bakit wala si Gerald dito? Bakit niya pinapadala lang ang mga tauhan niya? Papalapitin siya ng personal kung nais niya ng gulo. Gayun din, huwag simpleng tawagan ng iba bilang iyong hipag. Panipi, Kabanata 630. Ang babaeng pinag-uusapan ay si Savia. Hindi niya alam kung bakit, ngunit labis na hindi siya komportable. Nang marinig niya si Yol na tinutukoy si Gia bilang hipag niya. F*** at Sting Hell, sawa na talaga silang mabuhay di ba? Ito ang pangalawang pagkakataon na sinubukan mong maging sanhi ng isang eksena sa aking kaarawan sa kaarawan. Pinapatay ko kayong lahat kung ito ang huli kong ginagawa. Galit na sigaw ni Eunice. Sa panahong iyon, lahat ng kasalukuyang Long bodyguards ng pamilya ay nakapalibot kay Yol at sa kanyang mga tauhan. Tila, mayroong kahit isang daang kanila. Napakalaking eksena na ito na ang lahat ng mga negosyante at kilalang tao doon ay natigilan. O mahal na Panginoon, ang dami mong lalaki kasama mo. Ako ay natatakot. Pop oras ng pagsusulit. Alam mo bang aling pamilya ang mas maraming kalalakihan kasama nila sa Mayberry City? Panipi, natatawang sabi ni Yol, nasa loob ng bulsa ang mga kamay. Nang matapos ang kanyang pangungusap, isang sipol ang hinaypan. Kasunod nito, isang malaking grupo ng mga kalalakihan ang nagsimulang sumugod mula sa pangunahing pasukan ng walang babala. Tinatayang 5 hanggang 600 kalalakihan ang
Nakapaligid din sa labas ng gusali, lahat sila ay nagtatrabaho para sa pamilyang Crawford, sa hindi mabilang na mga kalalakihan na biglang nakatayo sa likuran ni Yul, si Eunice ay naiwan ng tuluyan. Kahit si Xavier ay nanahimik nang makita ang lahat ng mga kalalakihan na biglang ipinatawag ni Yul. Batay sa kasalukuyang sitwasyon, malinaw na imposible para sa Long na manalo sa laban na ito. Lahat ng mga lalaking ito ay kay Gerald. Kailan siya naging ganito? Napaisip si Xavier sa sarili. Sa oras na iyon, marami sa mga nakatatandang pamilya ng Long pamilya ang nababahala sa kanilang paligid. Pangatlong batang Panginoon, mangyaring huwag kumilos ng mapilit. Sinasadya nilang subukang pukawin ka ngayon. Kung gagawin mo ang unang hakbang, magkakaroon sila ng dahilan upang magsimulang labanan. Sabi ng isa sa mga senior member na nagmamadali, mangyaring maging mapagpasensya, Eunice. Nais kong makita kung ano ang susunod na pinaplano nilang gawin, nag-aalalang. Sabi ng isa pang miyembro ng Long pamilya. Ginoo, andito na si Lyle. Sumigaw ng isang tao mula sa karamihan ng tao sa oras na iyon. Pagkarinig nila ng kanyang pangalan, ang karamihan sa tao ay automatikong nagsimulang gumawa ng daan para dumaan siya. Si Zack at Michael ay makikita na nakatayo sa dulo ng bagong linas na landas. Ginoo, Lyle, Zeke, binati ang ilan sa mga negosyante doon. Habang sila ay tumabi din upang matiyak na may bukas na landas. Sa harap ng dalawang lalaki, ang lahat ng mga miyembro ng Long pamilya ay may kamalayan. Ngayon na naruroon din si Zack. Sa gitna ng mga Long, biglang tumayo ang isang nasa edad na lalaki. At mabilis na lumapit sa kanya. Medyo matagal na mula nang huli kitang makilala, Lyle, kaarawan, ng ikatlong batang Panginoon ng Long pamilya ngayon alam mo. Ano ang eksaktong ibig mong sabihin sa kasalukuyang eksenang ito? Panipi, malinaw na ang ilan sa mga nakatatandang kasapi doon ay kilala si Zack. Nako, wala itong ibig sabihin. At oo, may kamalayan ako na. Ipinagdiriwang ngayon ni Eunice ang kanyang kaarawan ngayon. Kaya't sumama lamang ako upang magsaya. Maligayang kaarawan, Eunice. Nakangiting sagot ni Zack. Kung gayon paano mo ipaliwanag ang lahat ng mga bantay dito? Tanong ulit ng kaparehong lalaki. Oh, sila. Sa gayon, lahat sila ay nagtatrabaho sa Mayberry Commercial Street. Pareho silang nasa sabik na marinig na ang pangatlong batang Panginoon ng Long pamilya ay nagdiriwang ng kanyang kaarawan sa Wayfair Mountain Entertainment. Kung, sa bagay, ito ang dating bahay namin. Iyon lang ang dahilan kung bakit lahat tayo naririto ngayon. Hindi mo ba naiisip na medyo naging sensitibo ka, Long, panipi, anuman, dahil narito na tayo upang ipagdiwang ang kanyang kaarawan, sa palagay mo hindi mo dapat na anyayahan tayong lahat na uminom kahit papaano, sagot ni Zack. Halos hindi mapigilan ni Eunice ang kanyang galit nang marinig niya ito. Gayunpaman, hindi siya tanga. Alam na niya upang hindi kumilos laban kay Zack. Napaikot lang ang ulo niya sa tagiliran sa galit. Pero syempre, ang Long pamilya ay palaging mapagpatuloy sa aming mga panauhin. Mangyaring sumama ka sa akin, Lyle, panipi, nagmamadaling sinabi ng matandang. Hanggang dito na lang ang ating kwento. Huwag kalimutan mag-like, share and follow for more story ng Ang Lihim na Mayaman.